Doble ingat sa pagtawid sa mga pedestrian lane mga kapuso. Sa Taguig na huli kamang pagbundol ng isang SUV sa babaeng tumatawid sa pedestrian crossing. Ang paliwanag ng driver sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Kuha ang video na ito ng isang motovlogger habang binabaybay ang Bayani Road sa Taguig City. Makikita ang isang SUV ang kumaliwa, beating the red light papunta sa 5th Street. Nabundol niya ang isang babaeng tumatawid. Around mga 6:35 to 6:40 po ng umaga, papasok po ako sa trabaho. Nung nag-go na po yung pedestrians, syempre ang thinking ko po nun, safe na po tumawid dahil go na po kami. Tumawid na po ako. Agad naman daw naharang ng mga marshal ang driver ng SUV at nakatawag din sila ng ambulansya. Yun nga lang, hindi raw siya agad naisugod sa ospital dahil hinintay pa nila ang umano'y amo ng SUV driver. Tumagal pa niya ng ilang minuto bago siya tuluyang nadala sa isang pampublikong ospital. Bukod sa pananakit ng kaliwang bahagi ng katawan, nagkaroon din siya ng bukol sa ulo at ilang sugat. Pagkatapos masuri, nagtungo raw sila sa Traffic Investigation Unit ng Taguig City Police kung saan sila nagbigay ng salaysay. Meron daw pinapirmahan sa kanya. Nakasaad dito na sasagutin ng driver ng SUV ang gasto sa pagpapagamot at sa mga araw na hindi siya nakakapasok sa trabaho. Ang problema, 1,500 pesos pa lamang daw ang ibinabayad ng nakabundol sa kanya. Hindi niya rin daw aakalain na ito na pala ang full settlement at hindi na siya makakapagsampa ng reklamo laban sa driver. Hindi namin natanto na yung pinapasulat na po pala sa amin ay settlement po pala or areglo na. Ayon naman sa pulisya, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa driver ng SUV. Sa ngayon po ay nagpapalakas pa po yung biktima. Pero open naman po tayo doon na yung sa kasunduan. Para kung hindi masunod po yun, ay pwede po siyang magreklamo po. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang driver ng SUV. Base sa kanyang salaysay sa mga pulis, naalangan na raw siya sa gitna ng kalsada kaya pinilit na niyang ituloy ang pagkaliwa. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga bibili ng isda, ihanda na po ang budget ninyo dahil mahal pa rin ang presyo niyan sa ilang pamilihan. Gaya sa Pasay Public Market, kung saan ang mga isda ay 100 pesos pataas kada kilo. Ang bangus, 130 hanggang 190 pesos kada kilo. Ang galunggong naglalaro sa 200 hanggang 300 pesos. 120 hanggang 150 pesos naman ang tilapia. 550 pesos naman ang kada kilo ng lapu-lapu. Sabi ng ilang nagtitinda roon, mahal ang paninda nila dahil sa nagdaang mga bagyong Christine at Leon. Ngayong may bagyong Marce, nangangamba silang tataas pa yan. Batay naman po sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa ilan pang pamilihan sa Metro Manila. Nasa 150 hanggang 220 pesos kada kilo ang bangus. 110 hanggang 180 pesos ang tilapia. Ang lokal na galunggong 220 hanggang 360 pesos. 240 hanggang 260 pesos naman kung imported. 240 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng mackerel. 160 hanggang 260 pesos ang salmon head. Naglalaro sa 100 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng tamban. 180 hanggang 320 pesos naman ang tambakol. Update po tayo sa initial assessment ng Office of the Civil Defense sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Marce. Kausapin natin si Office of the Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posadas. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Umaga, Rafi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, sa mga lugar po yung matinding naapektuhan itong Bagyong Marce? Sir, dito po ang base po, tinututukan natin ng mga region dito po sa, basically sa Northern Luzon po, no? Yung Cordillera, yung lalo na po sa Region 2 at saka sa Region 1, sir. Yan po yung mga binabantayan natin at tinututukan, sir. Base po sa epekto ni Marce. May natanggap na po ba kayong ulat ng casualty o mga nawawala dahil sa Bagyong Marce? Sa awa po ng Diyos, Sir Rafi, wala pa po and we are praying na it stays that way po. Pero may mga lugar pa po bang hindi makontak hanggang ngayon? Nakukontak naman po namin sa ngayon, sir, although may mga down po na mga kagaya po ng mga sa elektrisidad at posible po yung mga ganun din po naman sa komunikasyon. Pero as of now po, nakukontak naman po namin lahat ng ating mga regional offices at yung mga
lokal na pamahalaan, sir. Ano pong prioridad ng OCD na tugunan o maisaayos ngayong sunod-sunod po yung mga nangyaring bagyo? Una po, tugunan po muna natin yung mga kailangan nating tugunan. Yun po mga kababayan na natin na nandun po sa mga evacuation centers at yung mga nangangailangan po ng mga food and non-food items. Ano po, yun natin ngayon, lalo na po kalalampas ng ni Marce. Ano po. And then, of course, kaakibat po niyan yung pagtingin pa rin po dun sa mga epekto niya. Kagaya po, medyo meron po tayong mga nakikita ng mga nasiraan ng mga bahay. Yun pong, meron pong mga hindi passable na sa ngayon. Yun po ang susunod, yun po ang next na prioridad. Ano? Kung pwede nating i-prioritize ng ganun. Kasi po, kailangan na para makadaan po freely yung mga humanitarian assistance na manggagaling sa iba't ibang lugar, yung mga augmentations po by land, kailangan magawa yan. Kailangan pong maklear natin yung mga debris, yung mga landslides po kung meron man, at saka yung mga daanan, yung mga tulay na hindi po madaanan para po tuloy-tuloy yung ating humanitarian initiative, sir. Okay, tututukan po natin itong mga balitang ito at inyong mga effort. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Magandang umaga, Steve. Mabuhay. Office of the Civil Defense Spokesperson Edgar Posadas. TGIF, mga mare at pare! May ni-reveal si asawa ng asawa ko, lead star Jasmine Curtis Smith, tungkol sa kanyang love scene sa mga pelikula. Hanggat maaari, hindi raw ito pinanonood ng kanyang boyfriend na si Jeff Ortega. Chika ng aktres sa inyong kumare, may mga pagkakataon na maraming tanong si Jeff sa ilang eksena. Nananatili naman aniyang supportive sa kanyang passion sa pag-arte si Jeff. I'm so grateful kasi pagdating sa kanya, he understands that this is work. But it never got in the way, and yun yung masaya sa relationship namin. Samantala, looking forward si Jasmine at kanyang co-star na si River Cruz na i-celebrate ang Pasko for the second time sa set ng GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Mas kailangan daw abangan ang pagbangon ng kanilang mga karakter na sina Christy at Jordan. Mapapanood yan weekdays tuwing 9:45 p.m. sa GMA 7. In other news, 3 ang kinasuhan kaugnay sa pagkamatay ni One Direction member Liam Payne. Ayon sa mga otoridad sa Argentina, kabilang dyan ang isang hinihinalang drug dealer, hotel employee at isang tao na malapit kay Liam. Lahat sila may kinalaman umano sa pagbibigay ng droga kay Liam. Hindi sila pinangalanan, pero aabisuhan sila kaugnay sa isinampang kaso at hindi rin papayagang lumabas ng Argentina. Matatanda ang napabalita ang pagkamatay ni Liam matapos mahulog mula sa balkonahe ng kanyang hotel room sa Palermo. Sa autopsy, nakitaan si Liam ng bakas ng alcohol, cocaine at prescription antidepressant. Patuloy pa rin ang investigasyon at sinusubukan ding mabuksan ng mga otoridad ang laptop niya. Bagaman nakikitang matatag pa rin ang defense ties ng Pilipinas at Amerika, binabantayan naman ang posibleng epekto ng administrasyon ni US President-elect Donald Trump sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa Pilipinas Conference 2024 ng Strat-based ADR Institute, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na maaga pa para sabihin kung may direktang epekto ang resulta ng US elections sa Pilipinas. Pero como negosyante si Trump, umaasa si Recto na makikita ng US President-elect ang halaga ng pamumuhunan sa Pilipinas. Para naman kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President George Barcelon, dapat bantayan ang sinabi ni Trump na tataasan niya ang taripa sa mga imported na produkto kabilang ang mga galing sa Pilipinas. Ganyan din ang sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa hiwalay na conference na dapat bantayan. Patuloy raw na sinisikap ng gobyerno na mapatatag ang lokal na ekonomiya para manatili itong matatag anuman ang maging polisiya ng Amerika. May maagang pamasko sa ilang kapuso natin dahil sa Kapuso Big Time Panalo Season 2. 7 ang lucky winners ng 70,000 pesos cash each sa Week 1. 7 rin ang lucky winners ng 70,000 pesos cash each
sa Week 2. Don't worry mga kapuso dahil may chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng daily at weekly cash prizes. 1 million pesos naman sa grand draw! Wow! Tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng entries dahil hanggang December 6 na lang yan. Paalala mga kapuso, mag-ingat sa mga fake accounts at scam. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang official social media accounts ng GMA Promos.